Kakatapos nga lang ng historic run ng Women's National Football Team sa 33rd edition ng Southeast Asian Games kung saan inuwi nilang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa larangan ng football. Pero hindi lang ito ang mga sandaling gumawa ng kasaysayan ng Pilipinas sa international stage. Kaya sa video na ito, pag-usapan natin ang mga memorable moments at her story ika na ginawa ng Pilipinas para sa Philippine football. Sa early years ng Philippine Women's National Football Team ay nagsimula itong mag-compete sa 1983 AFC Women's Championship o mas kilala na ngayon na Asian Cup. Nakasungkit naman ang Pilipinas ng isang panalo sa tournament na yon. Nakasali din ang Women's National Team sa inaugural Women's Tournament sa SEA Games noong 1985. Pinaglabanan lang ito ng tatlong team at nakuha nga ng Pilipinas ang kauna-unahan nitong medalya matapos makuha ang bronze. Sa mga sumunod na taon ay naging competitive pa din ang national team sa mga international tournaments na kanilang sinalihan. Mula 1993 hanggang 2003 ay consistent na nakakasama sa Asian Cup ang Pilipinas. Pero hirap lang talaga sila makaalis sa group stage dahil na din sa mga mas malalakas at advanced pa noon na bansa pagdating sa women's football. Sa ASEAN Championship at SEA Games din ay naging consistent talaga ang group stage finish ng team. Ang pinakamagandang finish ng Pilipinas sa 2000 ay noong 2005 Philippine SEA Games kung saan nagtapos ng 4th place ang Pilipinas. Pero isang malaking pagbabago dumating na mas pagtuunan ng pansin ng women's program ng Philippine Football Federation. Nagsimula pumasok mga Filipino foreign-based players na nagdala ng international experience at lalim sa koponan. Noong 2017 SEA Games nga ay nakapasok na ulit ang Pilipinas sa knockout stage ng tournament matapos ang 10 years na group stage finish nito. At para sa marami, ito ang naging simula ng sunod-sunod na kasaysayang ginawa ng Philippine Women's National Team. Dahil sa sumunod na taon ay nakapag-qualify naman tayo sa 2018 AFC Women's Asia Cup na hindi natin nagawa ng almost 15 years. Pero hindi lang sa pag-qualify sa mga tournaments ang ginawa ng Pilipinas dahil nakapag-uwi talaga ito ng mga results at success sa Philippine football. Unahin natin syempre naging campaign nila noong 2021 SEA Games sa Vietnam. Ito yung tournament na masasabi ko nagkakaroon na talaga ng identity ang national women's team natin. Pinangunahan din ang squad na ito nila Serena Bolden, Olivia McDaniel, Winley Quesada at ang kanilang captain na si Tiny Anis. Despite ang pagkatalo ng team sa semifinals kontra Thailand sa score na 3-0 ay pinamalas pa rin nila na isa sila sa magiging dark horse ng Southeast Asia matapos talunin din ng Myanmar sa battle for third at mauwi ang bronze medal sa football. Ang ikalawang medalya ng Pilipinas sa football both men and women's mula pa noong 1985. At sa sumunod ng taon ay mas naging makulay pa ang kampanya ng Pilipinas sa international stage. Una dito ang historic run ng Pilipinas sa 2022 AFC Women's Asian Cup na ginanap sa India. Napasama ang Pilipinas sa Group B kasama ang Australia at mga kapitbayan natin na Thailand at Indonesia. Nagtapos ang Pilipinas na second sa group matapos talunin ang Thailand which is the first win ng Pilipinas sa Thailand after 12 meetings mula sa goal ni Chandler McDaniel. At tambakan naman ang Indonesia sa score na 6-0. Pagdating ng quarterfinals ay kinaharap ng Pilipinas ang Chinese Taipei. Naging dikit ang laban nila dito. Natapos ang 90 minutes at extra time sa score na 1-1. Kaya umabot ang game sa penalties na umabot pa ng sudden death na talaga nagpakaba sa madaming Filipino fans. Pero dahil na din sa composure ng mga players at magandang performance ng ating goalkeeper na si Olivia McDaniel ay Pilipinas na nagwagi sa game na yon. At dahil doon nakapasok ang Pilipinas sa semifinals for the first time in history at nakuha ang isa sa mga World Cup berths sa 2023 FIFA Women's World Cup. Naging historic at memorable ang game na yun dahil for the first time napag-qualify ang Pilipinas sa top football tournament ng mundo, ang FIFA World Cup. Natalo man tayo sa semifinals kontra Korea Republic ay naging successful pa din naman ang team sa campaign na yun. Pero hindi lang yun ang nangyari sa taon na yun. Dahil pagdating ng 2022 ASEAN Women's Championship ay nakuha ng Pilipinas ang pinakaunang Southeast Asia Championship nito in history. Ginanap ang tournament dito mismo sa Pilipinas kaya nagkaroon din ng support at home advantage ng team. Pero mahirap pa din ang pinagdaanan ng Pilipinas para makalagpas sa group stage. Sa 6 teams sa Group A ay top 2 lang ang papasok sa knockout stage. Sa unang game nga ng Pilipinas ay nakalaban nila ang talented na Australia Under-23. Kahit na mga batang player lang na Australia ang pinapadala nila, hindi makakaila ang kanilang talent pagdating sa football. Pero sa huli nakuha ng Pilipinas ang panalo mula sa lone goal kay Serena Bolden noong 60th minute. For the other games naman ay naging dominante ang Pilipinas. Nahirapan na lang sila sa naging runner-up last tournament na Thailand. At nakuha nga na Thailand ang panalo sa game na yon sa score na 1-0. Pero sapat na ang performance ng Pilipinas para magtapos na second sa group at pumasok sa semis. Pagdating sa semis, sinarap ng Pilipinas ang defending champion na Vietnam. Sa unang 30 minutes ng game, may naging back and forth ng dalawang team. Pero nakuha ng Pilipinas ang kalamangan sa 31st minute mula kay Hailey Long. At pagdating ng second half, ay hindi na napigil ng Pilipinas. Matapos tambakan ng Vietnam at makakuha pa ng 3 goals. Mula kay Anis sa 51st minute at dalawa naman kay Serena Bolden sa 61st at 70th minute. Tapos ang game sa score na 4-0 at kakaharapin ng Pilipinas ang Thailand sa finals. Sa finals, pinakita ng Pilipinas na sila ang mas dominanting teams as early as 8 minutes matapos makuha ang kalamangan mula kay Jessica Cowart.
at sinundan pa ito ni Katrina Guillo sa 20th minute para magkaroon ng commanding 2-0 lead ang Pilipinas pagpasok ng second half. Sa second half, sinubukan pa ng Thailand makabalik sa game pero nabigo sila dito. Natapos ang game sa score na 3-0 matapos magkaroon ng own goal ng Thailand at maselyohan ang kampiyonato ng Pilipinas. This is one of the highlights of Philippine football dahil first time in history ay nakuha natin ang championship sa Southeast Asia, which is naging momentum natin para sa World Cup. At noong 2023 nga ay narinig na ang lupang hinirang sa grandest stage ng football, ang FIFA Women's World Cup. Nakasama ang Pilipinas sa Group A kung saan kasama nito ang Switzerland, Norway at ang isa sa mga host na New Zealand. Kung titingnan, mga tough teams na napasama sa Pilipinas at talagang pahirapan para makakuha ng panalo. Una na kalaban ng Pilipinas ang Switzerland. Sa 16th minute ng game, nagkaroon ng goal ng Pilipinas mula kay Katrina Guillo. Pero ito ay na-rule out na offside. Ayun sana ang first ever goal ng Pilipinas sa World Cup. Natapos ang game sa score na 2-0 in favor of the Swiss matapos makakuha ng penalty goal sa 45th minute at goal mula kay Sarina Pubel sa 64th minute. Sa second game ay nakatapat ng Pilipinas ang host country na New Zealand. Despite the home advantage ay Pilipinas ang nakakuha ng panalo dito. Ang game sa New Zealand will be one of the books. First win ng Pilipinas sa World Cup stage at ang first goal ng Pilipinas mula kay Sarina Bolden. At dahil doon, may chance sana ang Pilipinas para maka-advance sa knockout stage. Ngunit kailangan nilang talunin ang Norway. Pero nabigo nga tayo dito. Natapos ang kampanya ng Pilipinas sa world stage na may 1 win at 2 loss. Natingin ko ay strong campaign pa din sa Pilipinas dahil tinapos natin ang World Cup na rank 24th out of 32 countries for our debut. After ng World Cup ay naging consistent pa rin naman ang women's national team pero bigo lang din sila makapag-uwi ng medalya sa mga nakaraang tournaments dahil na rin siguro sa mga issue regarding sa PFF at mga coaching changes at nangyari internally. Pero nito nga lang nakakatapos ng 33rd SEA Games ay gumawa na naman ng history ang women's national team. Ang squad na sinabak sa SEA Games ay may halong youth at veteran which is good for the future of the national team. Una nakalaban ng Pilipinas ang Myanmar. Myanmar started strong sa game nito matapos makuha ang kalamangan sa 4th minute ng game. Naitabla naman ng Pilipinas ang score sa 1-1 mula sa 21-year-old forward Mali Ramirez pero pinakita ng Myanmar na isa sila sa top teams ng Southeast Asia matapos makuha ang kalamangan sa 89th minute at makuha ang 3 points mula sa Pilipinas. Kaya next game ay must win para sa Pilipinas. Nakatapat naman ang Pilipinas ng Vietnam at sila lang naman ang 4-time gold medal champions sa mga nakaraang SEA Games. Despite of that, nakuha pa rin ng Pilipinas ang panalo with a narrow 1-0 win mula sa injury time goal galing ulit kay Mali Ramirez. Kaya after ng panalo na yun ay nagkaroon pa ng chance ang Pilipinas makapasok sa semis. Need lang umayon sa kanilang mga scenarios at tulunin ang Malaysia in a big margin. Tinalo ng Pilipinas ang Malaysia sa score na 6-0 at tinalo naman ng Vietnam ang Myanmar. Kaya nakuha natin ang second place ng group by goal difference. Kakalabanin naman natin ang host na Thailand sa semis. Sa game na ito, in my opinion ay naging mas dominante ang Pilipinas. Pero Thailand pa din ang nakakuha ng unang goal mula sa isang miss clearance ng Philippine defender at mag-capitalize ang Thai forward na si Jiraporn Mongkolde. At dahil doon, hindi na Pilipinas makabalik at maitabla ang game. Nagkaroon ng mga sunod-sunod na atake ang Pilipinas at nagkaroon ng magandang chance ang women's team matapos mabigyan sila ng penalty mula sa handball ng Thai defender. Naipasok naman ito ni JMG para itabla ang laban. Natapos ang 90 minutes at extra time sa score ng 1-1. At pagdating ng penalties, Pilipinas ang tinakal ng panalo matapos maipasok lahat ng penalty kick. Papasok ang Pilipinas sa finals at lalaban sa gold medal match for the first time in history for both men's and women's. Sa finals, nakaharap ulit ng Pilipinas ang 4-time defending champion na Vietnam. This time, mas naging agresibo at intense ng bawat team. At ng 28 minute, nagkaroon ng chance ang Vietnam na makalamang sa laban. Nakascore si Vietnam forward Nguyen T. Bich Tui mula sa magandang cross from the right. Pero agad naman ito na rule out na offside ng assistant referee na naging controversial sa laban na ito. Dahil kung titingnan sa replay, ay onside naman at malayo talaga mag-offside ng forward. Pero may nabasa din ako na kaya na rule out ng offside ay natamaan ni Hailey Long ang bola bago mapunta sa Vietnam forward. Kaya mahirap talaga sabihin ko ano ang nakita ng referee sa play na yun. Pero as a Filipino fan, it's a sigh of relief para sa atin. Dahil tabla pa din ang naging laban. Natapos nga 90 minutes at extra time sa 0-0. Kaya nauwi na naman tayo sa nerve-wracking na penalty shootout. Penalty shootout ay naipasok ng dalawang teams ang unang 5 shots nito. At pagdating ng sudden death ay nakuha ni Olivia McDaniel ang golden save na sapat na para maipanalo ang laban. At for the first time in history ay nakakuha ng gintong medalya ang Pilipinas sa football sa SEA Games. This game may be controversial lalo na para sa mga Vietnamese fans dahil na din sana sa goal nila ng first half at wala tayong goal sa entire game. Pero di pa din natin masasabi dahil sigurado magiging iba ang flow ng game kung na-award ang goal na yon. Ang daming chances din ng Pilipinas sa second half para maka-goal. Unfortunately, hindi lang na-convert kaya who knows.
Kaya madami pa din ang pwedeng mangyari kung naibigay yung goal na yun. Pero sa uli, wala namang ginawang mali ang women's national team at ginawa lang nila ang best nila. Kaya congrats sa ating women's national team para sa achievement na ito. Diragdagan na naman nila ang mga hair story at karangalan sa Philippine football. At mention ko na din ang 2 teams pa natin sa football at futsal dahil history pa din ang ginawa nila. Ang men's football team natin ay nakabalik sa semis for the first time in 34 years. Hindi man sila nakapag-uwi ng medalya, ay big achievement na din ito para sa kanila. At sa women's futsal team natin, na nakaabot din ng semifinals after 18 years. Kaya congrats sa lahat ng nagrepresenta ng Philippine football for this year's SEA Games. The future is looking bright para sa Philippine football at tuloy lang natin ang suporta sa mga Pinoy at Pinay football players natin. Kung gusto niyo itong video, huwag kalimutan i-like at i-share para mas lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka lang sa Pitchside Pilipinas, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng football.